Papakilala ko sa inyo ang Pag-ibig Fund. Ang Pag-ibig Fund po ay programa na para sa mga Pilipinong manggagawa. Ayan, kasama po tayong lahat dyan. Tapat na sa video mula sa puso. Ang Pag-ibig Fund po, meron po siyang dalawang mandato. And sabihin ko lang po muna yung ibig ng Pag-ibig Fund. Kapag po ba narinig niyo yung salitang pag-ibig, ano po yung pumapasok sa isip ninyo? Pag-ibig. Maliban po doon sa pag-ibig na alam kong expert kayo Ano po? Housing. Tama po ba? Yan yung house. Ano po, si Pag-ibig Fund po, doon pa lang sa mapapansin nyo na agad yung program niya. Yung pabahay, tsaka yung nasa gitna po, hindi po yan napapansin ng mga Pag-ibig member. Yun po ay savings. Ayan, tama si ma'am. So yung savings po na yan, hindi po yan alam ng karamihan. Kasi alam nila, napupunta lang yung Pag-ibig or sa government yung inuulog nila. Pero hindi po aware yung mga Pag-ibig member na savings or equal po pala nila yun. So pag savings, alam naman natin na babalik at babalik po sa atin yan. So yung meaning po ng Pag-ibig is pagtutulungan sa kinabukasan yung PAC. And then yung saving po, pagtutulungan sa kinabukasan, ikaw, bangko, industriya, at gobyerno. So yun po yung meaning ng Pag-ibig Fund. So ibig sabihin po, sa pagtutulungan sa kinabukasan, sabihin, yung future po yung tinitignan natin. So hindi po na natin titignan na nagulog ako ng 200 mandis at baka pupunta yan. So I will explain po yung dalawang mandis sa Pag-ibig Fund. Providence Savings and Home Financing. So dito po kilala Pag-ibig Fund sa home financing. Pero ang una ko pong i-discuss is yung regular savings. So para saan ba itong Pag-ibig Fund na to? Sa mapupunta yung iulog ko dyan. Ang regular savings po natin, so sabi, you deserve Pag-ibig. So ang Pag-ibig regular savings po natin, ngayong February 2024 po, para sa mga self-employed, ito po sa mga driver po natin or yung mga membro, is meron po silang, pwede silang maghulog ng at least 200 pesos kada buwan. Yun na po yung pinaka-ipon nila. Kasi po nag-start ang Pag-ibig Fund taong 1980 pa po siya hanggang 2023, 100 pesos po yung hulog kay Pag-ibig Fund. Ngayong taon na po nagtaas ang Pag-ibig Fund. So isipin niyo po yun, halos 4 decades or 40 years bago nakapagtaas ang Pag-ibig Fund. Pero kung mababalitaan niyo po, marami po ang nakakabahay sa tulong ng Pag-ibig Fund. Libo-libo po yan. So isipin niyo yung 100 pesos na yun, marami pong natutulungan pagdating po sa pabahay. Pero po, hindi po napapansin itong kaipon program or savings program. Kapag po ang inyong membro ay at least nakapagpulong na ng 200 pesos kada buwan o 7 pesos kada araw, alam ko po kaya-kaya ng mga driver yan, bawasan na muna yung Red Horse Salon. Yung Yossi or yung other so why not dagdagan or maglagay tayo ng kahit papano doon sa future natin, nag-save tayo. So sa tulong po ng Pag-ibig Fund, yung 200 pesos po na yan, sa loob po ng 2 years, 4,800 po siya. And then ang Pag-ibig Fund po, nagbibigay po ng dividendo. O alam ko po sa mga cooperative, may mga dividendo rin po kayo, tama po ba? So yun po, ang Pag-ibig Fund, nagbibigay din po siya ng dividends. Yun din po yan. Basta po, may laman ng inyong Pag-ibig savings. Yun din po yan, active or inactive member. Taon-taon humingi tayo pera natin kay Pag-ibig Fund. Magkano yung nakikita? 6 to 8% yearly dividends. And tax-free po ito. Wala pong tax na pinapataw doon sa ating dividends. So for example, nakilipon ng 4,800 ang member, meron po siyang kita 278 pesos sa loob po ng 2 taon. And ito lang po, naka-base lang po siya. Yung multiplication po sa harap, naka-base lang po siya sa 5.5% annual dividend rate. Yung mga previous average po ng Pag-ibig Fund. Pero one more, kung mas malaki na po yung dineclare ng Pag-ibig Fund. Last year po, nag-declare po ang Pag-ibig Fund ng 6.55% dividend rate. So, di ba, kung titignan niyo po,
makikita rin po sa bangko yan or sa other institution nyo po. Tax-free dividend. Kung matagal na po miyembro yung inyong mga cooperative member or kayo po, yung pera ninyo, ganyan po malaki yung kinikita kayo kagaling pa. Hindi lang po siya nakapag sa karalaman. Kaya po dito sa Zambales, sinagawa nila na 100% na ang mga cooperative is registered. Alam po nila ito kasi natin po kung bibisita sa mga cooperative dito po sa Zambales. Gusto namin yung mga drivers, cooperative drivers po miyembro kasi ang kalaban po natin is yung panahon. Kailan pa ba sila magkukulong ng savings nila kapag hindi na kaya magtrabaho or nahina na. So dapat ngayon pa lang masimula na po maturuan na natin sila na mag-ikot ng pakunti-kunti habang kumikita pa po sila doon sa pamamasada nila. So tignan niyo po itong graph ulit. So for example, yung miyembro po ay naka 5 years na, meron na siya 12,000 plus 1,000 po na dividend. Kasi hindi na po nag-accumulate na dividend. So kapag nag-retiro na po or na-reach na po yung 20 years na paghuhulog, 48,000 po siya, 240 months, plus yung dividends niya sa loob ng 20 years, halos doble na po yung pera nito may pagiging plan. Magtanong po kayo sa ibang member na mga debt teachers, basta po yung mga nagtatrabaho po sa mga kumpanya, totoo po yan. Ngayon nang-withdraw nila may pagiging plan, pagdating po nila ng 60, ganyan kalaki or mas malaki pa depende po sa isang tulog. Minimum lang po siya ng 200 pesos kada buwan. So yan po yung naminis ng mga cooperative member natin na hindi po pag-ibig member. Kaya we encourage na i-enroll po sila or ilapit natin sila sa mga ginawang programa kasi nasasayang yung panahon na arawan yung kita nila, hindi sila nakakapagtabi ng kahit 10 piso araw-araw. So ano po, nandito kami na ipalag sa inyo yung programa po ng pagiging plan. So savings program na nag-earn po na 6 to 8% kasi noong 2018 po umabot yan ng 8% sa aming dividends. So depende po sa kita ng pagiging plan. Lalo po lumalago. And then, sa regular savings, of course, pwede rin po natin itong ma-withdraw kasi hindi na po siya basta savings. Kailan natin pwede malansa or ma-withdraw yung ating savings. Yung una po, membership maturity ng 20 years, kapag po kayo ay nakakompleto na ng 240 months na pag-uhulog yung pagiging plan, pwede nyo na pong i-withdraw yung total savings plus yung dividend na kinita ng pera ninyo. Then, meron din po kami kami naka-experience po ng nag-withdraw ng 10 years, wala na po yung 10 years natin, 15 years na lang po yung meron. 180 months or 20 years, yun po yung sa aming membership maturity. And then yung sumunod po doon is yung retirement na. Ito po, kahit na hindi nyo makiti yung 15 or 20 years, kung mauna po kayo mag 60 years old or 65, kasi alam naman natin sa Pilipinas, habang malakas pa, di ba, nagtatrabaho pa po, hanggang 65 po yung limit, pwede nyo na pong ilamsam yung pera kay pagiging. So baka may kakilala po kayong senior or retiree na may pag-ibig contribution po, inform sila na pwede ka lang lagsam ng savings o pag-ibig. Pati po yung kitang dividendo, pwede niya nang lagsam. And then, permanent total disability or insanity, pwede niya na rin pong i-withdraw. Basta po, provided meron kayong physician statement po na nagalang sa license na physician din. And then, terminated drug for discrimination of health, ayan kapag like for example, yung naputulan ng kamay or hindi na kaya magtrabaho, basta po may medical certificate, pwede na rin po kayo ma-withdraw ng savings kay pagiging plan. And then, permanent departure from legality, sabi sabihin, mag-migrate na po kayo sa ibang bansa. Sabi sabihin, magiging residente na po. Hindi po yung pag-OFW naman, dapat po yung doon na kayo titira sa ibang bansa. So, hanapan po kayo ng proof of residency or katunayan na mag-migrate na po kayo sa ibang bansa. Pwede nyo na po i-withdraw yung inyong savings. And then, pangalawa sa una yung debt. So, ayaw man po natin, pero doon po tayo lahat papunta. Sino po yung makakakuha ng debt member?
Ang sinusundan po ng pag-ibig fund is family code. So kapag kakasal po yung membro, yung kanyang asawa, yung legit na asawa po, hindi po pwede yung gagawin. Pero pag mga Muslim na lang po ina-apply siya, kasi di ba, pwede po yun sa Muslim na po, yung multiple na asawa, so i-divide po sa kanila. Pero sa ating mga katolyo, ano po, kung sino po yung legal na siya po yung makakapag-make na death benefit ng member. So ano po yung nare-receive ng membro? Savings, dividends, plus additional death benefit po. Kaya additional po na binibigay ang pag-ibig fund. And yung pinakahuli, ito po yung maganda, kapag po kayo ay pag-ibig member, tapos yung inyong kamag-anak po hanggang second civil degree of consanguinity, ibig sabihin po yung katubo hanggang sa Makati, pwede nyo pong gamitin or ipagtulong sa kanila yung inyong pera. For example, yung kapatid ninyo nagda-dialysis or nagpapakimo, kailangan ng pera, pwede nyo pong i-withdraw yung pera ninyo para ipagtulong dun sa inyong kamag-anak na may sakit. So, paliwanag po yun. Ito po yung ating mga grounds for withdrawal. Ayan. The next po natin yung MP2. So kung ayaw nyo po or nalilitan kayo sa 200 pesos na ipon, baka po hindi nyo pa alam itong MP2 na huhuli na po kayo. Marami na po OFWs, mga magagawa yung ating po mag-ipon. So kung gusto nyo po mag-ipon or yung ipon ninyo kumita po ng malaki kayo pag-ibig fund, ito po yung na-list ninyo last year na dividends. So hindi kayo MP2 saver. 7.05% na dividend last year. Yan po yung dinigay na pag-ibig fund sa aming modified pag-ibig to savings. So siguro iniisip niya po, bakit nakakapag-bigay yung pag-ibig fund ng ganyang kalaking dividend? So siguro naisip niyo po, kasi po, marami pong housing loan ng pag-ibig fund, marami pong nag-aabing yung pag-ibig ng housing loan, multi-purpose loan, or calamity loan. So doon po umiikot yung pondo ng pag-ibig fund, kaya po nakakapagbigay siya ng ganyang kalaki. So ano na po, marami na pong nakapag-withdraw, yung iba po, nag-i-invest na sila dyan. So yung ano pa, mga may-ari pa po ng bangko, hanggang 10 million po yung pwede yung isip sa FB2. So bigyan ko po kayo ng sample computation. Doon po tayo sa minimum lang muna. Sa FB2 po kasi, pwede kayong mag-ulog ng at least 500 pesos kada hulog po. So itong FB2 na to, hindi po siya straight or hindi na kayo i-require na mag-monthly. Sa loob po ng 5 years, mag-iipon kayo, bahala po kayo kung kailan kayo mag-hulog. So for example, this month mag-hulog ka ng 500, the next month wala kang pera, wala kang extra income, pwede po mag-skip. Basta po sa loob ng 5 years, parang algan siya, system lang siya. So ang guaranteed na kita is 6 to 8% monthly po siya. So kapag na-kompleto niyo po yung 500 pesos, sa loob po ng 5 years, 30,000 po yan, kikita po siya ng around dito, mga 4,800. Kung sa bangko nyo ilalagay yung pera niya, kikita mo na ganyan. Di ba hindi po? Meron pa silang tax. So yan po, ito malakihang value po tayo. Sa worth 1 million, sino po yung may 1 million dito? Taas na po yung 1 million. Parang natataas si Matthew. So yun po, example lang. Marami na po kayong to savers or modified to savers sa pag-ibig fund. Mga may-ari pa po ng bangko. Last month lang po may deposit ng 10 million. Kasi ganito po yung kita nila. Pwede kayo mag-one-time savings. Pag naglagay kayo ng, for example, 1 million, aantayin nyo na lang po siya kumita immediately. So yung 1 million nyo, kapag years po ng 6.38%, 63,000 yung kinikita nyo yearly. So kapag 10 million yan, nag-save po last month sa akin, 600,000 yearly yung kinikita ng ganun. Actually, meron niya rin nakita record. Sabi lang naman niya, so totoo po, marami na po. Kasi nag-start po ang MG2 year 2010 pa. So ibig sabihin, more than 10 years na po ang MG2 natin. So ano na po, established na siya. So napakalaki po. Ito pong pinapakita mo na to, may dalawang option po kasi kayo. Pwede niyo pong i-withdraw yung kita ng pera niyo annually. So kapag nag-register po kayo ng MP2, sa either annual
paying out ng dividend or compounded. So tingnan niyo po ito. Kung dun sa annual return option po, meron kayong total na 319,000. Dito po sa compounded, meron po 362,000 na dividends. Bakit? Yung compounded po kasi, yung kita ng pera nyo dun sa unang taon, sasama po siya, then the next year, kasama po yung kita ng pera nyo sa kukumpita ng dividend. So, ibig sabihin, nagpapatok-patok yung kita ninyo. So, kumita na kayo sa unang taon, the next year, ikita ulit ng dividends. Yung dividends na kinita ng pera ninyo. So, umabot po siya ng 360 po kasi po, not-compound po yung dividends. So, ibig sabihin, not-earned pa yung dividends na previous. So, yan po yung isa sa mga indigo. Siyempre, alam naman natin, hindi lahat may bilyones. So, pwede po kayo mag-start sa 500 or 1,000. Basta bahala po kayo. Huwag lang po bababa ng 500 pesos yung tulong. Pwede po kayo yan. Ano po? NP2 Savings Program na pag-ibig plan. Ayun, and then short-term loans, ayan, kapag yung inyong miyembro or kayo po ay meron ng at least 24 months or 2 years na contribution, pwede na po kayo mag-pay ng short-term loan. Ano ba itong short-term loan natin? Multi-purpose loans, ibig sabihin, pag kinailangan nyo po ng tuition or pag-mental wellness, minor home improvement, and other purposes, bahala na po kayo kung saan nyo siya gagamitin. Basta po at least 24 months. Ito po sa mga driver na mga naka-experience na po mag-load. Dito po sa Olongga po, even po yung mga tricycle driver, nakuha po namin na mga miyembro. Kasi alam naman natin yung iba din ang trabaho na sa ibang kumpanya. For example, galing na po sila ng private company tapos na nag-design sila na mag-drive na lang. Pwede po nilang pagsamahin yung hulog nila doon sa dating kumpanya. Pag nakapulong mo sila ng at least 24 months, i-active lang na yung membership nila. Pwede na sila agad mag-avail yung mga loans. So sa mga tricycle driver po ng Olongga po, marami na po nila kapag-loan. Even din sa mga co-op members po natin. Ayun, pag-ibig, yung magkano ba yung nalulog natin sa multi-purpose loan? 80% po ng total savings natin. Sino po dito yung matanong ko lang, nakapag-loan natin yung pag-ibig fund tapos hindi nabayaran? Sige na po, huwag mo yung nakiya. Maningin po kami mamaya, no? Medyo lang. So, ganyan po, ang program po ng pag-ibig fund, loan program, dapat po hindi nyo nabayaran yung loan dahil 80% lang po yung nakuha natin, binabawas po siya dun sa inyong savings after 2 or 3 years. So, ano mangyayari? Yung loan po ninyo, huwag nyo na po siya isipin. Ano po? So, naibawas na po siya dun sa naihulog ninyo. So, yun lang, ang problem lang is nabawasan yung savings nyo. Ang natira na lang is 20% or more or less 15% kasi meron po siya interest na konti. So, yun po. Pamalitan niyo po kasi yung iba natatakot sila may loan ng pag-ibig man para hindi na ako paghulugin yan. So, basta po na lumagpas na ng 2 years ang loan kay pag-ibig fund, automatic offsetted na po yan or binawas na po sa kanila tulong kay pag-ibig fund. Para po maiwasan yung penalty, ganun po yung program ng pag-ibig fund. Ino-offset na po yung mga loan. And then, meron na po kami bago ngayon, pwede na po siya hanggang 3 years longer loan term. So, dati po kasi 2 years lang na pagbabayan. Yung iba po kasi nahihirapan sa country, lalo pag malaki na po yung loan. Pwede po nilang piliin yung 3 years na pagbabayan ng loan. So, for example, nakapag-loan sila ng 10,000. Sa 2 years po, ang amortization niya is 500. Kapag pinili ko nila yung 3 years na long term, loan term, magiging 367 na lang siya. So, mas pinaka-randa po na pag-ibig pa yung kanyang loan program para hindi rin mahirapan yung mga miyembro ng kapag-loan. And aside from multi-purpose loan, pwede po mag-appeal ng calamity loan yung mga drivers natin. Ito po yung namimiss ng mga miyembro yung yung pag-ibig member. Kapag po may kalamidad sa atin nila, hindi sila makapag-apply ng loan. Kaya lagi po kami bumibisita dito sa Sambales sa
inihikayat natin na magpamiyembro kayo sa mga ganitong ahensya. Kasi siguro sa ngayon hindi nila nakikita, pero pag dumating po yung, di ba nagka-COVID po, nagkaroon ng lockdown, hindi pa sa kanila walang ipon, nag-aantay po ng ayuda. Kapag meron silang savings kay Pag-ibig Fund or kinailangan nila ng pera, meron po silang malalapitan. So hindi lang sila yung makakulong sa bahay na mag-aantay po ng ayuda. So itong savings program ng Pag-ibig Fund, napakaganda kasi natutulungan po yung member na makapag-ipon para sa sarili nila. Yung calamity loan, ina-apply po siya or pwede nyo mag-apply kapag yung program nyo po is nag-declare ng state of calamity. So for example, inyong address ay taga-Bulacan, may ID po kayo ng Bulacan, pero naka-resign na kayo sa Olonga po, pwede po kayo mag-avail ng calamity loan. So for example, nag-declare yung Bulacan ng state of calamity, basta may ID po kayo na proof na resident kayo sa lugar na may kalamidad, pwede po kayo mag-avail ng calamity loan. Ayun, may mga QR code po kami na available, pwede nyo pong i-scan yan. Ayun, the next po natin is yung housing loan. So ito po, syempre yung sa mga cooperative members natin, hindi po siya nalilinig lang sa pagsisave. Even po yung mga member, may mga give-me driver na po tayo makapag-avail ng housing loan. So sabihan na po sila na basta Pag-ibig member, pwede po sila mag-avail ng housing loan. Papakita ko lang po itong regular na housing loan namin. Pwede sila mag-avail ng hanggang 6 million. Ito po para sa regular housing po ito, no? Meron po tayong up to 30 years na loan term, tapos softly pay penalties, and then pwede po yung multiple loans allowed. So ano po kayong mga housing loan na pwede nating applyan? Ayun, ano po ba yung mga pwede natin apply sa housing loan? Yung iba kasi baka iniisip nila yung mga house and lot lang sa mga subdivisions. So pwede po kayong bumili ng residential land lang. Yung lote lang po